Hello guys, welcome to my channel. In this video, I'll be showing you our way going to Kapisaan Cave. Ito nga po yung way going to Kapisaan. Napadaan kami ng Runruno dito sa Quezon, Nueva Vizcaya. Thank you to Asen for driving safely and thank you Teacher Marian sa ride. Tara, samahan niyo po kami. Welcome to Kapisaan Information Center. At pagdating nga po namin dito kami tumuloy sa Information Center ng Tourism dito sa Kapisaan, Cebu, Nueva Vizcaya. Ito yung kanilang office. Bago ka makapunta sa cave, kailangan dumaan ka muna sa Information Center para sa briefing. May sasalubong sa'yo dito ng mga information officer. At ito naman yung kanilang mga gamit. May mga helmet at life vest. Nandito yung mga tourist guide. Nandito naman ang information officer. At ito nga, binigyan kami ng konting briefing bago pumasok sa cave. Mayroon siyang orientation. Pero una sa lahat ay pinalagbok muna kami dito sa kanilang logbook. Ganang garman sir, kabidyoan na logbook. Ayun na. From Villaverde. Yes. From the child-friendly municipality of Villaverde. From Nueva Vizcaya. Yun lang. Love Nueva Vizcaya. Dapat may sabay. Kaya sen, ka mag-logbook. So, ang diary ko, may cave card and cave guide na tayo sa. So, sa pwede ko rin ang sumrep, kata ikuan nyo di alagatin sa nasta kata ma-prevent natin yung pagkalisgrasya at tayo pagkasira ng cave natin. So, unang-una, kung ano po yung instruction ng guide, dapat sundin po ninyo. So, ang magiging guide ninyo, si LJ Kumiwat. Ito po yung magiging guide ninyo. So, ito, mga 2 to 3 hours yung pag-alalakad ninyo dito. Then, depende sa pacing ninyo. Kung mabilis kayo or dahil dito, kung saan lang ito, normal walking yan, is mga 30 minutes na kalamat na kami. Kung walang viewing. Kasi kami talaga. Siyempre, dito, ang magpapatagal lang talaga yung mga photo shooting. Pero malapit lang actually. 1.2 kilometers lang actually. Itong halfway. So, gano'n. So, sa pagpasok naman natin mamaya, dapat yung headgears ninyo wag po ninyong tatanggalin na. Kasi di natin alam kung may mawagsak na bato or sa paglalakad ninyo may mga mababang rock formation mas baka mahintod po kayo. So, yun, wag natin tanggalin yung helmet natin. Yung ilaw din natin, palaging prosesan sa baba at sa taas. Dito sa baba, marami rin mga stalagmite na kung hindi mo rin makikita yun, pwede kang matito. No? So, gano'n. Then, iwasan po natin na masyadong maingay. Kasi sa loob, mayroon din mga nai-install mo, yung mga bat at saka yung mga triplet. So, kailangan po na minimize lang yung ingay. Pero mag-usap-usap kayo yung normal, kung yung pasigaw. Baka mag-iiba yung mag-iiba yung pwera. So, sa mga bawal naman, iwasan po natin na humawak sa mga rock formations, lalo na yung mga puti, kasi yung kamay natin, kahit sabihin natin na malinis, naturally, o hindi pa rin yung kamay natin, na kung hawakan natin yun, magbabago po yung kulay niya. So, iwasan lang po natin. Pero kung sakali na mag-gross ka, yan lang pwede mong hawakan, hawakan mo na. Yan yung ginawa ni Mama mo. Miss Universe kaya. Miss Jody. Mga tayo nga sa dyan. So, masya. Tapos, kung ano rin, tignan natin ba pictures. So, pictures lang, yung mga bagay tayo ng aerolita. Bawal lalakad di rock formations o nagtinagan, bawal pa rin alayan. Kaya doon kami niya cave, pagbalin na nasulin natin yung rock formations, nung pa, may gusmet.
So dito ay bawal na bawal po yung kumuha ng mga rock formation. So leave natin ba footprints, yung maiiwan din lang naman sana ay isugot tayo o yung footprints natin. Kung sakaling may dala kayong bottled water, saka yung mga candies o yung mga sandwich, yung kainan, bawal kong iiwanan sa loob. Bawal kong makalap doon sa loob. Kung sakaling may dala kayo, bulsa din ilabas. Then, till natin back time. Oras lang po yung kumusyon po natin yan. So, sabi ko nga, bawal ko mga rock formation. Then, kung sakaling sa paglalakad natin, may nakita tayo mga crabs, crickets, o mga spiders, huwag po natin silang papak. Kasi, yun yung natural habitat po nila, doon po sila nabubuhay. So, we have to respect also the environment inside para mapanatili natin yung mga life forms doon sa loob. Para yung mga susunod na pupunta, ay makikita nila, ay, dahil parang ganito dito. So, gano'n. Then, di ba bagay tayo? Bawat yung mismo nga talaga yung hanggang dalam di exception na liyay, basta ibagay lang na ibigay, tanong ibagana, so ibirok na di talaga nga mabalin. Tadamot actually di area nga pangibukan di kasi yung makasisbo. Ngam, habang natatay di kita yung stagnan nga tanong hanggang dito ang pinagsansaan na tinis mo kasi di nga tanong medyo stagnan ito na mangpuno lang kanya na nga tanong dahil lang pati ako dito ang sila po dyan malis lang ito flowing water ito lang mamet sa lang po din dati bagyo ay tanong madurong diya so iwasan lang natin na ganun, may iihilon sa may tubig kasi kawawa naman yung mga susunod na magkikiling. So, basta ibagayo lang kami ibigay. At for safety nga ito, mayroon silang mga helmet na pinapagamit sa kanilang mga guests. Iba-ibang kulay ang mga helmet po nila dito at may mga life vests. At dahil pasado alauna na ay nag-decide muna kaming maglolomi dito. Pansitan lamang po ang available dito. At ito ngayong napili namin, lomi. Advice ko lang po sa mga gustong pumunta dito, pwede po kayong magdala ng inyong pagkain. O kaya kumain na kayo bago pumunta. Kasi itong pansitan lang po ang available na makakainan dito. And that's all guys. Thank you for watching. Please follow for more. Bye-bye.